May panahon po sa ating buhay na isang bagay na gustong-gusto nating maranasan ay ang bagay na pinagdududahan natin. Gusto mong maranasan itong bagay na ito, pero somehow nagdududa ka kung talagang mararanasan mo ito. Ano po ang bagay na ito? Well, ito po yung comfort o kaaliwan. Slide. Okay. Marahil po, yung iba po sa inyo dito, dumating kayo dito na mayroong unspoken grief. Hindi masabing kalungkutan. O kaya, yung iba naman dito ay dumating po kayo dito with lingering fear. Nananatiling takot sa inyong puso. O yung iba po, dumating kayo dito na disappointed kayo sa timing ng Diyos. Pagod na po kayo sa matagal na paghintay sa isang panalangin parang hindi sinasagot ng Diyos. O kaya po yung iba, kayo po ay narito at nakikipaglaban po kayo sa isang sa mga guilty feelings o nahihiya kayo dahil sa kabiguan sa mga nakaraang araw. Well, ang Israel po, ang bayan ng Diyos, ay minsan ay ganun po ang naging kalagayan nila. Na hinahanap po nila yung comfort, kaaliwan, pero parang imposible nilang tanggapin ito. Ngayon pong umagang ito ay magsisimula tayo ng series, ang Servant Songs. Ito po ay preparation para po sa Advent o yung pong Kapaskuhan. Now, bigyan ko po kayo ng konting background tungkol po sa servant song dito po sa prophecy ni Isaiah. Ang servant songs po ay mga apat na poems dito po sa Isaiah 40 to 55 na dinidescribe po ang isang mysterious figure na servant of the Lord. Slide. Yan. Okay. Na siya po ang magdadala ng pagliligtas ng Diyos. Servant songs, poetic units sa Isaiah 40 to 55 tungkol sa isang mysterious figure, the servant of the Lord, na ang mission po niya ay dalhin ang pagliligtas at pagtubos po ng Diyos. Now, ito pong servant songs na ito ay nakapaloob po sa Isaiah 40 to 55, yung pong book na tinatawag Book of Comfort. Ito po ay naka-address doon po sa Israel na noon ay nasa exile. Now, konting historical background po. Noong 6th century BC po, ang Israel ay itinapon o in-exile po doon sa Babylon dahil po sa kanilang kataksilan kay Yahweh. Kaya po yung Isaiah 40 to 55, naka-address po yon sa mamamayan po ng Judah na noon ay nandun nga po sa Babylonian exile because of their unfaithfulness to God's covenant. Yung pong temple nila ay winasak noong 586 BC, yung pong lupain nila ay it was lost o nawala po sa kanila. Yung national identity po nila ay na-shaken at paniniwala po nila sila ay inabandona ng Diyos o sila ay na-defeat na ng kanilang mga kaaway. Kaya sa ganung pong desperate situation, ang Diyos po ay nagsalita sa kanila ng comfort and promise through Isaiah's prophetic word. Now, kung babasahin po ninyo yung book of Isaiah, yung pong chapters 1 to 39, ay yung po ay naglalaman ng warnings at saka judgments sa bansang Israel. Pero pagdating po ninyo doon sa chapter 40 hanggang sa chapter 55, nag-a-announce po ng future hope sa Israel. Ang time of discipline nila is ending. So 1 to 39, yung pong prophecy na Isaiah is about warnings and judgment. And suddenly, pagdating mo sa chapter 40 hanggang 55 and hanggang sa dulo na po yun ng Isaiah, nag-a-announce bigla si Isaiah ng future hope.
Okay? Ng comfort, promises from Yahweh na pinapakita sa kanila ng Diyos na yung pagdidisiplina sa kanila ng Panginoon ay natatapos na. Kaya po, simula po dito sa Isaiah 40, yung binasa natin, ang unang katagang sinabi po ni Isaiah na pinasasabi ng Diyos sa Israel is, comfort. Comfort my people. Kaya mula po doon, sa chapter na yun hanggang sa dulo po ng Isaiah, nag-a-announce po ang Diyos ng renewal. Pagbabago po sa kanyang bayan. Ng new Exodus, parang mula sa Egypt, sila ay iniligtas, at i-restore ng Diyos yung covenant. Yung pakikipagtipan ng Diyos sa kanila at sila ay marirenew. At ang magdadala po ng lahat ng mabuting future na ito ay yun nga pong servant of the Lord. Kaya po, bago natin tingnan yung pong servant of the Lord, ito pong first message natin to is just an introduction. Kasi next week, hanggang sa Kapaskuhan po, hanggang maybe until next year, first week ng January, titingnan natin yung servant song. Ito ay naglalarawan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po itong Isaiah 40 na binasa natin ngayong umagang ito, prepare us for the way. Isineset po niya yung stage. At dito po ina-announce ng Diyos na hindi niya kinakalibutan, hindi niya pinababayaan ang kanyang bayan. Siya po ay muling darating. At dadalhin po niya ang kanyang servant para po magbigay ng comfort, para po magbigay ng pardon, pagpapatawad, restoration, and even salvation to the whole world. Yan po ang dadalhin ng servant of the Lord. Kaya dito po sa binasa nating talata, Isaiah 40 verses 1 to 11, dito po ay tinatawagan tayo doon sa tatlong life-changing truths. Okay? Kung paano po natin tatanggapin ang comfort na nanggagaling po sa servant of the Lord na ito. Now, if you are here thinking, how can I have comfort from the Lord? This is it. Kailangan po nating maintindihan kung paano natin tatanggapin yung kaaliwang galing po sa ating Diyos. 3 truths. Una po, ito. God's comfort is with a word of forgiveness. Yan po ang una nating dapat malaman. Kung naghahanap ka ng kaaliwan this morning, you come here heavy. Mabigat ang iyong kalooban because of your past failures, because of guilt, and because of unanswered prayer, you're waiting and you seem to be impatient na. Well, dapat po ninyong malaman ito ang para matanggap niyo yung God's comfort. It begins with a word of forgiveness. Now, pansinin po ninyo ang sinabi ni Isaiah. Comfort, comfort my people, speak tenderly to Jerusalem. Now, pansinin niyo yung comfort po nagsisimula sa initiative ng Diyos. Okay? Ang Diyos po ang unang nagsasalita. He initiates this comfort. Now, ang Israel po, during this time, hindi po sila tumatawag kay Yahweh for mercy. It was God who calls out to comfort them. So, nagsisimula po yung comfort. Dapat po ninyong maintindihan yan. If you're seeking for comfort, God wants to give you comfort. He initiates. Siya po ang nagsisimula ng kagustuhang bigyan ng comfort ang isang taong nangangailangan ng comfort. Yung pong sinabing, yung double emphasis po dyan, comfort, comfort. That is a double imperative. Yan po, ine-emphasize niya yung urgency. At saka po yung certainty. Urgency, certainty. Now, dito maintindihan po natin na yung pong grasya ng Diyos, yung pong habag po ng Diyos ay nagsisimula sa Kanya. Hindi po nagsisimula sa atin. God has to decide to give us mercy. God has to decide to give us grace. Siya po ang nagsisimula niyan. Most times po, dumarating yan pag po we are undeserving. Pag dumarating po ang habag ng Diyos, yung grasya ng Diyos, sa panahon pong we are down, we are doubting our situation. And suddenly, God will initiate to give us mercy.
and grace. Kanya po yan ang dapat ang una nating maintindihan yan. Now, dito makita natin, ang Israel po ay patuloy na nagkakasala laban po sa Diyos. Merong covenant ang Diyos sa kanila, pero ang Israel, tapat po ang Diyos sa kanila, pero sila ay hindi tapat sa Diyos. Tuloy-tuloy po yung kanilang pagiging taksil sa Diyos. In fact, yung pong exile nila, yung pong pagkatapon po nila sa Babylon, yung po ay resulta ng kanilang unfaithfulness at ng kanilang rebellion. Pero pansinin po niyo, God says to them, I did not abandon you. You are still my people. Kaya sinabi niya, comfort my people. Bayan pa rin sila ng Diyos. Speak tenderly to Jerusalem. This is covenant language. Hindi kinakalimutan ng Diyos yung tipan niya sa Israel. Bagamat ang Israel, kinalimutan nila yung tipan nila sa Diyos, God. Hindi niya kinakalimutan. Covenant language po yan. Comfort my people. Speak tenderly to Jerusalem. I have not abandoned you. I'm still faithful to this covenant. Yung pong salitang comfort my people, speak tenderly to Jerusalem, yan daw po ay like a man wooing his unfaithful wife. Yan po ay salita ng isang halimbawa ng isang lalaking pinagtaksilan ng kanyang asawang babae, pero sa kabila po ng pagtataksil ng kanyang asawang babae, yung lalaki, liligawan niya uli. Speak tenderly. Wow! Liligawan niya ulit yung kanyang nagtaksil na jowa. Okay? Kanya po, dito makita natin, maging sa discipline, maging sa pagdidisiplina ng Diyos, ang Diyos po, hindi niya kinakalimutan ang kanyang bayan. Halimbawa, narito po kayo, nalamig kayo sa Panginoon, o kaya nag-backslide kayo sa Panginoon. Ngayon, dinidisiplina kayo ng Diyos. Hindi nyo maranasan ang kanyang kaaliwan, yung kanyang comfort, dahil nagrebelde kayo sa Kanya. Alam ba ninyo, God has not abandoned you. In fact, tinatawag kayo ng Diyos. Tinatawag kayo sa Kanya ng Diyos. Pero, however, comfort requires forgiveness. Yes, God initiates comfort, but it requires forgiveness. Yun. Okay, it requires forgiveness. Now, ang comfort po ng Diyos, hindi sentimental. O sige, pinatawad na kita. Hindi ganon. No, hindi sentimental na, okay, nakakaawa ka naman. Ganun. No, it's not sentimental. Okay, ang forgiveness, ang comfort po ng Diyos ay nakaugat po sa reality ng kanyang forgiveness. Tingnan po ninyo ang sinabi po ni Isaiah. Pinasasabi ng Diyos sa Israel through Isaiah. Speak tenderly to Jerusalem. Why? Because her warfare is ended. Her iniquity is pardoned. Sa Tagalog, tapos na ang kanilang pagdurusa. Kaya sabihin mo sa kanila, comfort them. Kasi tapos na yung kanilang pagdurusa sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. It is rooted in forgiveness. They are being comforted by God because God says, I have taken care of their unfaithfulness. I have forgiven them. Pinatawad ko na sila. Tapos na ang kanilang pagdurusa sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila. Para bang sila nagbayad? Hindi sila ang nagbayad. Ang servant ang magbabayad. Ang Diyos ang nagbayad ng kanilang pagtataksil. Now, tulad po ng sinabi ko sa inyo, ang Israel po ay malalim ang problema. Kasi guilty sila sa kanilang pagtataksil sa Diyos. Ang Diyos patuloy siyang nagiging tapat sa kanila, ngunit ang Israel patuloy siyang nagiging unfaithful. They are there in the exile because it is a reminder of their unfaithfulness to God. But God says this problem of rebellion and unfaithfulness is solved. Sabi niya, she has received from the Lord's hand double for all her sins. Ang ibig pong sabihin niyan, your sin is fully paid. Bayad na
ang inyong ginawang pagtataksil sa akin. Yan ang sinasabi ng Diyos. Now, pag sinabi po ng Diyos yun, this points to the servant of the Lord. Kasi ang servant of the Lord po, siya ang magdadala ng kanilang kasalanan. Kasi sinabi ng Diyos, bayad na kayo because I will send my servant to you, the servant of the Lord. Now, let us apply this first point. Marahil po yung ilan po sa inyo ay nag-i-struggle na sampalatayanan o maniwala kayong ang Diyos kasama kayo sa kanyang comfort. Maaaring yung iba ho sa inyo nagda-doubt, nagtatanong, paano kung ko-comfort ng Diyos? Punong-puno ako ng guilt. Naging tapat ang Diyos. Ako, pagtataksil lang ang ginawa ko. Nagpray ako ng trabaho, binigyan ako ng Panginoon trabaho. Yung trabaho ang naging dahilan para malayo ako sa Diyos. Taksil ang tawag dyan. Pinagpala ka, pero wala ka. Lagi kang late sa Sunday. Pag ibang lakad, nandun ka, ang bilis mo, lalo na outing. Ayaw mahuli. Tapos, parang ganun ba? Guilty ka. Yes, ako, tatanggap ako ng comfort. Well, yes. Yes. Mari po yung iba sa inyo nagsasabing huli na ang lahat. Malayo na ang inabot ko. Okay, yung guilt sinasabi matagal, malayo na ang ginawa mo sa Diyos, hindi ka natatanggapin ng Panginoon. Well, I have good news for you. God initiates comfort. And it is rooted in forgiveness. God is so much willing to forgive you, to give you a new start. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, yung audience po ni Isaiah dito, were on exile. Naka-exile po sila, at kailangan po nila ng assurance. Now, ang exile po sa Bible ay punishment for sin. Ang exile po is a punishment for sin. Halimbawa, si Adan at si Eva, inalis sila doon sa Garden of Eden. Pinalaya sila. They were exiled. Nandun sila sa magandang hardin na binigay ng Diyos sa kanila to manage. Because of disobedience and unfaithfulness, they were exiled. Pinalabas sila. Ganyan po ang punishment for sin, exile. Now, a person, a Christian particularly, pag po siya'y nagtaksil sa Diyos at lumayo siya sa Panginoon, parang feeling niya exiled siya. That is the punishment of sin. Pero ang mabuting balita dito, ito, pag sinabing exile, hindi yung lugar mo ngayon ang yung original situation. Mas mabuti ang kalagayan mo. Kaya ka naka-exile kasi lumayo ka lang sa Diyos, nanlamig ka, o pinagpapalit mo ang Diyos sa ibang bagay. Kaya ang feeling mo, exile ka. Hindi ka na nako-comfort ng Diyos gaya ng dati, kasi exile ka. Pero ang ibig sabihin po ng exile, you are not on the right place. You are just exiled there. Yung original place mo is God's presence. Parang yung alibughang anak na exile din yan. Kaya nung mag-isip-isip siya, babalik ako sa aking ama. That is an exile. Now, some of you may be feeling like this. Hindi mo na nararamdaman ang comfort ng Diyos gaya ng dati. So God is calling you back. Na exile ka. So God is calling you back. And sinasabi ng Diyos sa iyo, huwag kang mag-alala. Yung kasalanan mo is fully paid. Your sin, your warfare has ended. Nung panahon po ni Isaiah, ina-anticipate po nila yan, yung servant ng Lord na siyang nagbabayad. Pero sa panahon natin yan, New Testament, si Jesus Christ. Sabi ng Diyos, sa panahon ni Isaiah, yung kasalanan niyo has been fully paid. They're looking at the servant of the Lord. Pero ano sabi sa Bible? Sa cross, Jesus Christ said, Tetelestai. It's fully paid. Yun po ang ibig sabihin niyan. Kaya God is calling you back. Okay? Ang good news po dito, hindi ikaw ang nagpanalo ng iyong laban. Yes, you are in warfare, pero hindi ikaw ang magpapanalo sa iyong laban. You're struggling with guilt. You're struggling with shame. Now, hindi ikaw ang magpapalaya sa sarili mo. God does the warfare.
He's calling you back. Okay? At ang servant of the Lord po, siya ang ibinigay ng Diyos sa iyo to come back to Yahweh. You need comfort? Ito ang unang dapat mong maintindihan. God initiates and God is calling you back because the servant of the Lord will pay or has paid, pinayaran na ng servant of the Lord ang iyong pagkakasala. So ang comfort po nagsisimula sa forgiveness. At ang forgiveness pong ito ay kaloob ng Diyos through His servant. And that servant is Jesus Christ. Pangalawa, na dapat nating maintindihan, God's comfort comes with a call to prepare for His coming. Yes, God initiates, pero yung tatanggap ng comfort, kailangan ihanda nila ang kanilang sarili. Sabi po ng boses, sa sumunod na talata, a voice cries, in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill made low. Now, pansinin niyo, ang Diyos po mismo ang darating for rescue. Siya mismo, hindi siya magpapadala ng deliverer. Siya mismo po ang darating. Now, yan pong mga talata dyan, this is royal imagery. Yung pong salitang, prepare the way of the Lord, everybody shall be lifted, and every mount. Yan po ay royal imagery. Pag raw po parating ang hari sa kanyang bayan, doon sa lugar na kanyang pupuntahan, alam mo ninyo ang gagawin ng mga tao, yung mga politiko doon sa lugar na yan, papatagin nila yung daan. Yung pong bako-bako, yung mga substandard na ginawa nila, tatambakan nila yan. Kasi darating yung hari nila eh. Yung substandard yan, ayusin na natin yan kasi darating, bibisitahin yan. Parang ganun. No, prepare po nila yung daan. Kaya dito, merong preparation, yung tatanggap ng comfort. Yung valleys, they will be filled. Yung mountains will be lowered. Okay? Now, yan po, ang context yan ay yung pagbabalik ng Israel from exile. Pero ito po, merong New Testament fulfillment yan. Okay? Dito makita natin, yan po ay na-fulfill through Christ. Kasi pagdating mo sa New Testament, ito pong nagsumisigaw na prepare the way of the Lord. Sino yan? Sino ang sumisigaw sa New Testament? Taga-kalumpit kayo, di nyo alam. Si John the Baptist. Okay, siya yung fulfillment niyan. Okay? Nung panahon ni Isaiah, there was someone, pero na-fulfill po yan when John the Baptist came. He was asking the people to prepare for the coming of Jesus Christ. Okay? Kanya po, nung dumating po si John the Baptist, parating na rin si Jesus Christ. Now, ang gusto kong i-point sa atin dito ito, how do we prepare for the coming of God Himself? Now, mind you, ang Diyos po mismo ang darating. Hindi siya magsusugo ng deliverer, ng servant niya to bring comfort to His people. He Himself will come. So, how do you prepare to receive God's comfort? For whom God Himself will come? Well, ito pong chapter 4 na yan, okay, every valley shall be lifted up, every mountain, prepare the way. Yan pong mga verses na yan, tulad po na sinabi ko, yun po ay geographical imagery. Okay? Kasi darating ang Diyos, papatagin. Yan po ay metaphor for personal repentance. Okay? Personal repentance. Metaphor po yan for personal repentance. If you want God's comfort, you have to prepare yourself through repentance and through social reformation. Aayusin mo rin yung sarili mo, yung relationship mo sa iyong kapwa, yung relationship mo sa iyong pamilya, your relationship with other people. Yung valley raw po, ay tatambakan, yung mountain, yung matataas, yung masyadong mataas ang tingin sa sarili, kailangan ibaba nila yung kanilang sarili. Yung pong bako-bako, yung pamumuhay nila, kailangan nilang ayusin ang pamumuhay nila. That is preparation. Kung gusto mo ng comfort ng Diyos. Hindi pwede yung every Sunday, late ka lang ng late, tapos you want comfort. Hindi pwede yan. Kataksilan yan sa Diyos. Oh, kataksilan yan. Kaya pagdating mo dito, parang wala akong nako sa service. Paano? Nagmamadali ka.
Nagmamadali kang dumating, nagmamadali ka rin umalis. Tapos, pareho pa rin, walang nangyari. There is preparation. If you want comfort. And then, sabi po, sabi niya, every valley shall be lifted up, prepare the way of the Lord, and every mountain and hill be made low. And then, ano pong sabi diyan? The glory of the Lord shall be revealed. The glory of the Lord shall be revealed only to those who are prepared. Handa ninyo ang inyong sarili. And then, pag handa na kayo, the glory of the Lord will be revealed. Pag sinabi pong glory of the Lord, yung pong kadakilaan ni Yahweh. Muli mong makikita ang kagandahan ni Yahweh. Muli mong makikita, ma-appreciate yung paraan ng Diyos. Pag prepared ka na, pag nag-repent ka na sa iyong mga sins, na dati parang okay lang, yung disobedience mo, parang okay lang, kaya walang nangyayari sa iyong spiritual life. Everything is boring. Sunday service boring, your devotion boring, your sermon boring, because you are not prepared to see the glory of God. But when you are prepared, you will again see the glory of the Lord. God will reveal Himself again to you. You will appreciate the glory of God, the beauty of God, the beauty of His ways. You will see these things because you are prepared. And then, you will see Jesus Christ. You will see the servant of the Lord coming in your life. Yan po ang preparation dyan. So how do we apply this? Yung glory po ng Panginoon is revealed only to those who have prepared themselves. So how do we prepare ourselves? Repented of sins. Humbling our hearts. Removing obstacles for obedience. Making room for Jesus. That's how you prepare. You want to see the glory of the Lord? You want to feel His comfort once again in your life? And everything will be exciting about your Christian life. That's the way to prepare. Sins has to be repented. Maybe for some of you, kailangan po ninyong talagang pasiyasat sa Diyos. Kasi ang tao po kasing patuloy na nagkakasalan na hindi pinapansin, okay na sa kanya yung pagkakasalan niya. Nagdadahilan nila, parang natatakpan, nagiging kalyo na ang kanyang damdamin. Kaya kailangan mo talagang buong katapatan kang humarap sa Diyos, magpasiyasat ka. Pag merong pinakita sa iyo ang Diyos na ginagawa mong mali, na dati ay pinagkangatwiran mo pa lang, you repent. Kailangan po yan para makita mo uli yung glory ng Panginoon. Humbling hearts, inaalis ang numang obstacles, hadlang sa pagsunod sa Diyos, and then you make room for Jesus. So comfort comes to a prepared heart. And lastly, if you want comfort, ito yung pangatlong dapat nating malaman. God's comfort is sure and it comes through His servant. Ito ang pinakapinali po ng talatang ito. Sigurado po ang comfort ng Diyos dahil ito po ay ibibigay niya through His appointed servant. Now, negatively, ang comfort po ng Diyos ay hindi nakabase sa mga human rulers. Emphasize natin ito. Kasi marami pong mga Kristiyano ang mga nalilinglang ng mga politiko. Ang comfort po ng Diyos ay hindi po dumarating yan through human rulers. It doesn't come through human strength. Nag-utos na naman po ang Diyos kay Isaiah, cry! Humiyaw ka. At sinabi, anong sasabihin ko? Well, sabihin mo, all flesh is grass, and all its beauty is like the flower of the field. Hindi po ninyo pwedeng ilagay ang inyong pagtitiwala sa mga human rulers na hindi po kayo mapafrustrate. Why? Because all flesh is grass. That is biblical language. All flesh is grass. Yan po ay katagang sa Bible. Pag sinabi pong all flesh is grass, pinapakita po yung karupukan ng tao, yung kahinaan ng tao,
limitasyon ng tao. All flesh is grass. Kaya pag nagtiwala ka sa mga human rulers, you will be frustrated. Okay? Pag nagtiwala ka sa gobyerno, nagtiwala ka kung sa kanino mang tao, you will be frustrated. Mabibigo ka. Hindi ka makokontrol. In fact, mainis ka. Maasar ka. Yung BP mo tataas. Okay? Pag sa kanila ka umasa. Why? Because all flesh is grass. Pag nangako po ang human rulers, lalo na frustrating. Very frustrating. Kanya po i-resist natin yung temptation na ilalagay po natin yung ating pag-asa doon po sa mga human rulers, siniyan quote-unquote politicians. For they are flesh. They are like grass. Okay? Nakakita na ho ba kayo ng mga, yung damo sa parang? Okay? Ang ganda-ganda. Pag nagbabike po ako, meron pong yung ibang picture na pinakita dyan. Pag nagbabike po ako nagkukuha ako ng picture, kita mo ang gaganda ng mga bulaklak ng damo. Tapos, pag bumalik ako doon, nagkaroon ng summer heat. Wala na. Tapos na. Ganun po ang human government. Ganun po ang mga tao. Nagbubloom yan, nagbubloom. Hanggang magkakaroon ng summer heat. And then, wala na siya. Ibig po sabihin, all flesh is grass. Pag hiningahan na po ng Diyos yan, wala na. Yung gobyerno, maulad ngayon, pero susunod, wala na rin. Kaya pag umasa ka sa gobyerno, umasa ka sa mga politicians, sa sinumang tao, mapoprostrate ka because all flesh is grass. Ano po ang sabi sa Psalm 146 verse 3? Put not your trust in princes, in a son of man, in whom there is no salvation. Kaya i-resist natin. Yes, we pray for our government. Yes, we like what they're doing, but do not put your hope in them. Kasi mapaprostrate ka. Okay? Mga Pilipino ngayon, they're frustrated. Nakita po nila yung past administration, sana bumalik po si Duterte, sana bumalik. Wala, 6 years yan talaga yun eh. Wala nang re-election yan eh. Ngayon, nahirap na saga na lang tayo, 3 years na lang. Tapos mag-pray tayo ng new ruler. Pero, mag-pray man tayo, wag nating ilalagay, iba na yung presidente natin. Kaya, giginhawa na tayo. Sinong may sabi? All flesh is grass. Kaya po, hindi po nakabase ang comfort ng Diyos sa anumang human rulers. If you are in a habit of trusting people, do not put your trust on people. Learn to put your trust in God. Hindi po kayo ma-frustrate when you learn to trust God. So, that's the sub-point of this final point. So, God's comfort is sure because it is based on God's Word. Ang comfort po ng Diyos, hindi yan manggagaling sa mga human rulers. Ito po ay sure dahil yan po ay nakabase sa salita ng Diyos. Sabi diyan, the grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. Pansinin nyo, in contrast po doon sa hindi pananatili ng tao, ang pangako po ng Diyos ay mananatili. Diyan po tayo pinapaasa ng Diyos sa kanyang sinabi. Kasi pag sinabi po ng Diyos, nangako po ang Diyos, makakaasa po tayo, ito ay matutupad. Yan po ang pundasyon ng ating tunay na comfort. Yung salita po ng Diyos. Yan po lagi ang sanayin yung ating sarili. Hindi doon sa sinabi ng boss, sabi ng boss mo, next month promoted ka na. Ikaw naman, pinagsabi mo, naglibre ka na. Naglibre, popromote daw ako ni boss next month. Tapos, na-bypass ka. Naku, nagkautang-utang ko kasi naglibre ka na. Parang gano'n, no? O kaya yung iba, merong increase next month, sabi ni supervisor, may increase daw tayo. Naglibre ka naman, nangutang ka na, may pambayad ka. Tapos hindi natupad. Patay ka. Parang teacher, may teacher, no? Wala pa, may bonus, no? Tapos mangungutang.
wag po kayong magtitiwala sa sinasabi ng tao. It may change. Hindi ko sinasabing, pag may nagsabi, hindi ako naniniwala sa sinungaling ka, wag naman ganon. Ang ibig sa attitude, na pag may nagsabi sa'yo, sasagutin na kita sa sunod na buwan, tapos umasa ko, may girlfriend ako. Wag ganon. Hindi naman sinasabing, wag ka nang maniwala sa tao. Hindi. Yung attitude. Magtitiwala ka doon sa sinabi ng Diyos kasi doon ka hindi mabibigo. Okay? Dito going back to this point, okay, sure po ang pangako ng Diyos kasi nakabase po sa salita niya. Okay? Now, I just want to, okay, God's word does not depend on how you feel. God's word is more real than what we feel. Ang salita po ng Diyos ay higit po sa ating damdamin. In fact, mas totoo po ang Diyos sa ating nararamdaman. Minsan kahit na hindi natin nararamdaman, pag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo. Turuan mo ang iyong damdamin paniwalaan ng sinabi ng Diyos. Okay? Huwag po kayong magtitiwala sa iyong damdamin, magtiwala po kayo sa salita ng Diyos. If you don't feel God's promise, adjust what you feel to what God says. Because it will come to pass. Mangyayari po yan. Ako, tagal ko ng Kristiyano. Bago pa lang kami mag-asawa ng misis ko, hindi ako aasa doon sa sinasabi ng tao sa akin. Aasa lang ako sa Diyos. And I believe in that all these years. Kaya, less yung frustration ko. Okay? May nagsabi sa akin, mag-open na po ako ng EFJ. Sarado na po yung 100 na yan. Sinong nagsabi? Sa Diyos pa rin ako magtitiwala. Sasabihin, pinangako mo yan. Pero, hindi ko masyadong pagtitiwalaan. Para hindi ako masyadong ma-frustrate. Mag-aasa ako sa Diyos. Sa Diyos ako mananalangin. And then I will do something. So, God's word does not depend on how you feel. God's word is more real than what we feel. Kaya po, ang salita ng Diyos is worth proclaiming. At dito po, dito po ang Diyos nag-utos siya na i-proclaim niya ang kanyang pangako because it will come to pass. And then this is the third sub-point in this main point. God's comfort is sure because it will come through His servant. Through His servant. Kaya, i-announce sabi po sa sumunod na tala, inutusan niya uli si Isaiah. Ito sabihin mo, because I will come, the comfort for my people will come, so I'm commanding you this. Ito sabi ng Diyos, go on up to a high mountain, O Zion, herald of good news. Lift up your voice with strength, O Jerusalem, herald of good news. Lift it up, fear not. Say to the cities of Judah, behold your God. Now, pansin po ninyo, ang pagdating ng Diyos, kasi yan ang good news, darating ang Diyos Ang pagdating po ng Diyos is good news. Pag ang Diyos ang nag-rule, kasi pag dumating ang Diyos, He will come to rule. Siya maghahari, siya ang mamamahala. And that God's ruling is good news. Kaya pinababalita, 2 times sinabi sa salata, good news, good news. So God's rule is good news. Behold your God. Ang Diyos mismo ang darating through His servant. Now, bakit po good news at maasahan natin ang pag-rule ng Diyos through His servant? 2 bagay. Una, dahil po yung servant na dadalhin po ng Diyos, kaya po good news and comforting to His people because God's servant is mighty and gentle. Okay? Bagamat makapangyarihan po ang servant, siya po ay mamamahala, ang kanyang pamamahala is characterized by gentleness. Okay. At dahil po gentle siya sa kanyang pamamahala, yung pong kanyang bayan, they will feel comforted. Bakit? Kasi po, yung human rulers, pansinin po ninyo, they are full of power, but they are not gentle. The human rulers will use their power for their own selfish interest. Kaya yung pong mga tao, instead na nako-comfort sila, na-oppress sila. But the servant of the Lord will come with might, but he will use his might with gentleness.
Verse 10 and 11, behold, the Lord God comes with might, and his arm rules for him. He will tend his flock like a shepherd. He will carry them in his bosom and gently lead those that are with young. Note, pansinin po ninyo, strength and gentleness are combined. Might, and he will lead gently. Powerful, but he will rule with gentleness. Yan po ay description ni Jesus. Si Jesus po ganyan. Nung dumating po si Jesus, makapangyarihan siya, anak siya ng Diyos, Messiah siya, pero ginagamit po niya yung kanyang kapangyarihan, healing people. Pinapalayas niya yung inaalihan ng demonyo. Okay? Nagpapagaling siya sa mga tao. Nagpapatawad siya ng kasalanan. Makapangyarihan siya, pero He's for the people. Yan po ang larawan ng Panginoon. So, yun po ang una. Pangalawa, bakit po good news ang pagdating ng Diyos? Well, kasi sa pagdating po ng servant of the Lord, God will judge His enemies. Anong enemies ng Lord? The human rulers. Because God will put all things right. Iaayos po ng Diyos. Ilalagay niya sa tama ang mga bagay-bagay. Paano pong mangyayari yan? Parang ganito. Pagdating po ng servant of the Lord, which is Jesus Christ, makapangyarihan siya, pero pangangalagaan niya yung bayan ng Diyos. Yung pong mga naghahari-harian, yung pong unjust mag-rule, yung pong mga pansarili lamang ang kanilang iniisip, sila po'y mapapahiya. Kasi makikita nila yung servant of the Lord. Gentle siya. Naglilingkod siya sa mga tao. Kaya yung pong mga enemies ng Panginoon na naghahari, ginagamit yung kanilang kapangyarihan para sa sarili nila, mae-etsepera po sila. At bandang huli, hindi na po lalapit yung mga tao sa kanila. Kaya they will be defeated by God. Alam mo ninyo, ganyan po ang mangyayari pag po bumalik uli ang Panginoong Jesucristo. Kung ngayon, ang naghahari, korupsyon, injustice, unfairness sa government, darating po ang panahon. Pag dumating po ang Panginoong Jesucristo, He will come with His glory and might. And He will serve His people. Yung pong mga naghaharian, para silang mga kuting na nasa gilid. Ganun na lang sila. Parang kuting. Na ayaw ng, parang turtle. Okay? Na hindi na magpapakita yung mukha nila. Kasi ang maghahari na is justice, righteousness, fairness. By the way, yung pong ganyang pangyayari nasa church po. Pansin na tayong nasa church, mababait tayo. Hindi tayo mapagsamantala. Tayo ay mababait, nagsaserve po tayo sa Panginoon, walang nag-iisip ng kanyang sariling kapakanan. Dito po, kaya pag may pumapasok na politician na iniisip lang kapangyarihan niya, napapahiya sa atin. Kasi, nung makita nga itong building natin Pastor, ang ganda ng building nyo. Ito po ay pinagtulong-tulungan po ng mga miyembro. Sabi sa akin isang politician, Pastor, maganda po sa inyo dito sa church nyo. Kung ano po yung binibigay ng mga tao, binibigay din po ninyo sa mga tao. Kasi sa amin hindi. Yung po binibigay ng mga tao, ibinubulsa po namin. Napapaya sila. Ganyan po pagdating ng servant of the Lord. Mapapaya po yung mga naghahari-harian. Yung pamaraan nila ng corruption, pamamaraan po nila ng unfairness, injustice, corruption, pagnanakaw, maiitsipera na po yan when the servant of the Lord comes. So, kaya pagdating ng servant of the Lord, comfort. Because He will serve His people and He will rule with justice. So, eventually, ito pong servant of the Lord na ito, pagdating natin sa Isaiah 53, ito pong servant of the Lord na ito will be a shepherd. Para po ito po ay iaalay niya yung kanyang sarili para po sa kanyang kawan. Sabi po ni Jesus Christ, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. That's the servant of the Lord. And then, sa John 12, sabi pa rin ni Jesus Christ, and I, when I am lifted up from the earth,
will draw all people to myself. That is the servant of the Lord. Sabi Jesus Christ, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. And then, when I am lifted up sa krus, pag ako'y itinaas na sa krus, ako'y mamamatay para sa kasalanan ng tao, I will draw all people to me. Lalapit yung mga tao sa akin. Hindi tulad ng politician. Pag tumaas yung politician, walang pumupunta. Boo, 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 boo. Ganoon. Kasi pagsasamantala lang eh. Pero pag si Jesus Christ ay dumating, He will draw people to Himself. Now, challenge ko sa inyo, do you know this servant of the Lord? Do you know Him? Amen? Kilala mo siya? Okay? Sino po sa atin dito hindi mo kilalang ganyan si Jesus Christ? Naghahanap ka ng comfort, pero hindi mo pa kilala si Jesus Christ. Gusto kong pakilala sa iyo, yan ang servant of the Lord. Kung hindi mo pa kilala si Jesus, that is the picture of Jesus. He died for you. Okay? So that you will come to God. Pag malayo ka sa Diyos, para ka nasa exile. Nasa exile ka. Nasa mundo ka ng exile. Pag exile, hindi yan ang original plan ng Diyos sa iyo. Pinababalik ka uli ng Diyos sa Kanya. Kailangan mamuhay kang kasama mo ang Diyos sa buhay na ito. Or else, nandiyan ka sa exile. Ngayon, lapit ka sa Diyos through Jesus Christ. How do you find comfort? I will conclude in this. How do you receive God's comfort? Una, remember, it is God who initiates by giving you forgiveness. Binibigyan ka ng kapatawaran ng Diyos. Bayad na ang kasalanan mo. Huwag kang magatubili. Lumapit ka sa Kanya. Yan po ang sabi. Pangalawa, kailangan mong ihanda ang iyong sarili through repentance. Kung meron kang ginawang kasalanan, ginagawang kasalanan ngayon, at siyang naglalayo sa iyo sa Diyos, nasa exile ka, pagsisihan mo ito. You turn around. Bumalik ka. Okay? Dito ka dumadaan, bumalik ka. Palapit sa Diyos. And then lastly, maniwala ka, ilagay mo ang iyong pagtitiwala sa servant of the Lord, who is Jesus Christ, the servant of the Lord. Pag ginawa mo yan, kapatid, you will find comfort in God. Yung imposibleng iniisip mo, magiging posible if you will do this. Let us pray. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Marahil po, yung ilan po sa atin dito, pumunta kayo, mabigat ang inyong puso't kalooban. Dahil marahil sa kasalanan, marahil kung Kristiyano ka na, sa kataksilan, naging tapat ang Diyos sa iyo, pero ikaw ay hindi nagiging tapat sa Diyos. Pero naghahanap ka ng kaaliwan na para bagang ang layo ng kaaliwan. Narito po ang mabuting balita. Ang Diyos po, tinatawagan kayo. Siya po ang gumawa na ng paraan para magbalik loob kayo sa Kanya. Magsisi po kayo sa anumang bagay na yung ginagawa. Bunga ng pagtataksil sa Diyos. At paniwalaan po ninyo uli ang mabuting balita. Ang mabuting balita na ang Diyos sa pamamagitan po ni Kristo ay pinatatawad kayo at pinababalik kayo sa Kanya. Kung feeling po ninyo para kayong exile, well, it's time to come home. Lapit kayo sa Kanya. Kung if you feel dry sa inyong spiritual life, nothing excites you anymore sa inyong Christian life, hindi po dahil nagbago ang Diyos. Ang totoo po dyan, nagbago kayo. Naging taksil kayo sa Diyos. Ang gusto po ng Diyos sa inyo ay nasa piling kayo ng Diyos. Okay? With Him, there is comfort, there is joy, there is courage, there is faith, there is favor. Yan po ang kalooban ng Diyos sa iyo. You are not meant for exile. You are not meant for that. You are meant to be in God's presence. Kaya at this time, kapatid, come to God. Come to Jesus Christ. Aming amang Diyos,
Nagpapasalamat kami sa mabuting balita na kayo po ang Diyos na mabuti at wala po kayong balak na masama sa amin dahil kayo'y mabuting Diyos. Nilikha nito, nilikha po ninyo ang langit at ang lupa, napakagandang mundo. Nagpapahayag na ang Diyos namin ay Diyos na mabuti. Kaya po, ang panalangin ko naway patuloy na matimo sa amin ito, na kayo, ang Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran ay mabuting Diyos. At siya ang gumagawa ng paraan para kami ay manatili sa kanyang presensya. Kung meron po sa amin ngayong umaga na nangangailangan ng aliw, comfort, O Diyos, hindi niya nararanasan ito because of disobedience and unfaithfulness. O God, may He take your word. Sundin niya ang iyong mga salita ngayong umagang ito. Hanapin niya ang kaaliwang galing sa iyo. Dahil kayo ang Diyos na mabuting Diyos. Kayo ang nagbigay ng servant of the Lord Jesus Christ para po ibalik kami sa iyo. Aming Ama. At, O Diyos, panalangin kong huwag pong palalampasin ng sino man sa amin ngayong umagang ito ang mensaheng ito para sa kanyang sarili. Nang sa ganon, harapin niya ang season na ito ng Kapaskuhan with full of joy and hope na binibigay po ng Kapaskuhan. Aming Diyos, purihin po kayo. Salamat po sa inyo dahil mabuti po ang iyong layunin, plano po sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na yung mga tapat po sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.